Sa ikalawang pagkakataon, muling ipinagpaliban ngayong araw ng Sandigan Bayan 3rd Division ang nakatakdasan ng pagbasa ng sakdal sa kaso ni dating Senador Bong Revilla hinggil sa maanumalyang flood control project sa Bulacan. Kabilang sa mga inihain nilang mosyon ang kaugnayan umano ng isang prosekusyon sa abogado ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ay iba pang detalye, alamin natin sa sentro ng balita ni Rod Lagusad live. Angelique, hindi uli natuloy ang nakatakdasa ng arraignment ni dating Senador Bong Revilla para sa kasong malversation. Kaugnay pa rin yan ng umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Ito'y kasunod na rin ng mga inihaing mosyon ng kampo ni Revilla sa 3rd Division ng Sandigan Bayan na siyang may hawak na naturang kaso, kasama dito ang motion for inhibition. Ayon sa kampo ni Revilla, kabilang sa rason na sa kanilang paghahain ay dahil kapatid ni Associate Justice Carl Miranda na siyang chairperson ng 3rd Division, si Attorney Buenaventura Miranda na abogado ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo nang ito ay humarap sa isinagawang Senate Blue Ribbon Committee hearing. Kung maaalala nyo, doon nagtestigo si Yusek Bernardo laban kay Senator Bong Revilla. So, nakalagay sa rules na hindi ka lang dapat impartial or hindi ka lang dapat walang kinikilingan. Dapat merong appearance of impartiality. Ipakita mo or may impression ka rin na wala kang kinikilingan. Ang naturang impormasyon o ugnayan ay una na rin sinabi ni Associate Justice Miranda sa nauna ng nakatakdang petsa ng arraignment. Bukod dito, sinabi rin ni Miranda na kanyang kaibigan at nakasabayan sa Philippine Judicial Academy si Attorney Ramon Esguera na abogado ni Revilla. Sa bahagi ni Miranda, binigyang diin niya na base sa internal rules ng Sandigan Bayan, walang grounds para sa kanyang mandatory inhibition. Kaugnay nito, masusian niyang pag-aaralan na naturang mosyon at re-resolbahin sa pinakamadaling panahon. Binigyang diin niya ang kahalagahan na may tiwala ang taong bayan sa sistema ng judiciary. Git niya, sa kanyang 40 taong serbisyo sa pamahalaan, lagi siyang sumusunod sa Code of Conduct pagdating sa ethical standards para sa mga hukom at mga abogado. Kaugnay nito, inutusan ng korte ang prosekusyon na magkomento ngayong araw. Nakatakda sa February 16, Lunes, ang arraignment ni Revilla. Sa bahagi naman ng kampo ni Revilla, binigyan din ito na kanilang ginagamit ang lahat ng posibleng proseso na naaayon sa karapatan ng akusado. Bukod dito, naghain din sila ng motion for reconsideration, kasunod na rin ang pag-deny o hindi pagbigyan ang una ng mga motion na inihain ng kampo ni Revilla, kung saan kabilang dito ang deferment o sa paglalabas ng warrant of arrest laban kay Revilla. Nung unang nag-file sila ng reklamo, mga makapal, no? Mga 700 pages to, hindi kasama si former Senator Ramon Revilla. Hindi siya nakabangkit doon, hindi siya responded, no? Tapos sa kalaunan, nakatanggap na lamang siya ng tinatawag na motion to include additional respondent. Anya, tanging supplemental complaint lang ang naibigay kay Revilla. Dagdag pa dito, hindi rin anya natanggap ni Revilla ang naging resolusyon ng Office of the Ombudsman. Samantala, natuloy naman ng arraignment para sa mga kapwa-akusado ni Revilla na sina Bryce Hernandez, JP Mendoza, RJ Dumasig, Emelita Huat at Cristina Pineda, kung saan inihain nila ang not guilty plea. Kasunod nito, itinakda ang pre-trial sa February 27, habang sa February 16 naman, tulad ni Revilla, ang itinakdang arraignment ni Juanito Mendoza na may inihain din na motion for reconsideration. Samantala, pinaalalahanan naman ni Associate Justice Miranda ang mga abogado ni Revilla na maging maingat sa mga salitang ginagamit sa korte, kung saan ipinunto nito ni Miranda na hindi minadali ang paglalabas ng warrant of arrest laban kay Revilla. Angelique, sa mga oras na ito ay nakaabang tayo para sa isasagawang arraignment naman para sa kasong graft ni Revilla at mga kapwa-akusado ito ay kaugnay pa rin sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Sa mga oras na ito, sila ay nasa loob na ng 4th Division at aantabayan natin ang magiging kung magkakaroon ba ng deferment o matutuloy na ang arraignment para sa kasong ito. Angelique. Okay, maraming salamat, Rod Lagusad.